Punta na tayo dito. Kaya Montulfo. Wala na talagang pag-asa si si Sara. Wala na po. Maluwag talaga tornilyo nito. Maluwag na. Ito naman ang sinabi ni Montulfo. Ewan natin kung totoo to Sabi dito ni Montulfo, bakit tayo iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential intelligence fund. Sara cares so much for Lopez, she has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman Pasel. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zuleika ay matagal nang magkasintahan. Di ba ninyo nahahalata Sara is a dyke or lesbian, tomboy or ACDC siya. Pwedeng sa lalaki at sa babae, siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at Zuleika at pinakita po kung gaano kapogi si Sara Duterte nung maikli pa po ang kanyang mga buhok. Ayan, ganyan siya kapogi noon. Pogi pa kay Pulong Duterte, no? Diba? Tama si Montulfo, ginagago at ninanakawan tayo ni BP Ampaw. Sabi ni Kuya Rodelo, ay salamat, wala nang mura. Yun nga po di ba? Kasi kapag may mura, nakakabuisit panoorin, nakakainis. Tanginang yan. Kaya ako, ayoko nang nagmumura dito sa live ko Shota daw niya si Zuleika. Yun nga po, yun ang sabi. Ay salamat, masakit sa mata yung lukalukang yan. Baka di jugjug ni Man Scarpio, tagal na siguro di na jugjug ng asawa. Ay parang si Baste, pero mas pogi kay Baste, di ba? Parang hindi vice yan, opo, Nanay Merlita Berhel de Dios. Shota yata yang si Lopez. Yan nga po yung pinakawala na issue nitong si Ramon Tulfo. Ayan po nakalagay Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zuleika ay matagal nang magkasintahan daw po. Punta tayo ngayon dito. Ayan yung video nila. Grabe ang pagmamahalan nila. Ayaw talaga siyang pakawalan ni Zuleika. Si BP Sara hindi pa naliligo yan. Ilang araw na. Yan pa rin nasuot. Grabe, no? Love na love talaga ni Zuleika si BP Sara. Sa totoo lang, wala namang ibang may kasalanan dito sa nangyari na to. Kundi si Sara lang. Diba, nagmatigas siya sa Congress. Okay nyo. Sinuko niya rin si Zuleika Lopez, pinalipat din sa Veterans Memorial. Diba? Sinuko rin siya kay Torre. Wala rin siyang nagawa. Puro yabang lang naman si Sara. Puro pag-ano lang na kala mo malakas. Kala mo galing. Kala mo kayang-kaya ang batas. Pero ano nangyari? Nga. Nga. Inaamoy-amoy pa ni Lopez. Ay, nako. Wala nang anligo di ba? Di ba? Ayan kakita nyo yung ano na yan, yung nangyari na yan. Wala rin nagawa. Sinuko rin siya. General Torres Dabe, salute. Mag-sweetie pie pala yung dalawa nila. Action Pops Cut. Gunting si Sara may kasalanan kung humarap ka sa hearing at sumagot ka di tapos usapin, umamin ka na. Pangpamas po ang drama talaga. Raulito Oligo, karma na nila yan, Idol Mac. Rodelo, bantay sarado si Fiona, baka kumanta na si Lopez. Yan ang nila Akala kasi nila
Puntahan muna natin tong Rappler. Meron ditong ano full video niyan eh. At lalo na malala ang kanyang kredibilidad, ang ampaw na BP, tapos ang kanyang political career nito. Punta tayo ngayon dito sa ano, may ano yan eh, may video yan eh. Punta natin yung video ng Rappler. Nakita ko yan eh, may video Rappler niyan eh. Ayan, ito, itong pag-iinarte ni ano. I know. Hindi ko na rin alam bakit yan ito na. So may assisting Kinload nila, sir. Kinload. ayaw ko talaga Nag-face mask na si Sarah kasi na mapanghi na daw, minaamoy daw siyang mapanghi eh. May naaamoy daw pong mapanghi dyan si BP Sara kaya nakamas. Hindi lang nila alam kung sino yung mapanghi. Tamepme si BP ampaw kapag umarap si Torre kanina pinagsisigaw pa siya sa kernel. Tama. Ate Gemma, ayun bakit sila nakamas? May mapanghi nga daw po doon sa paligid pero hindi po alam kung sino. Meron daw pong namamanghi doon. Yung ginagawa ni Sara, paglabag yan sa konstitusyon dahil opisyal siya ng gobyerno tapos yung pagadlang niya sa trabaho ng Kongreso. Tama. Kuya Jerome Moreno, good evening Sir Mac. Tama pa lang nasa isip ko kahapon pa mag-sweetie pie. Silang dalawa. Kadiri. May asawa si Sara. Si Sara rin director sa drama niya kaya siya sumugod sa House of Representatives sa takot na baka ikantalat ni Zuleika ang mga pinaggagawa nila kaya siya nagpunta, drama queen. Tapos ang pagmamayagpag nila lahat ay may hangganan. Yes, ito na po ang the downfall of the Duterte, itong ginawa ni Sara na to. Sana tuluyan na ipa-women's correctional si Attorney Lopez. Tingin ko po ipapaano na yun eh. Ipapa-correctional na po yan pagka lumabas na ng ospital. Diba? Tingin ko kaya lang sa Lunes meron ng hearing eh. Palapitin na mga media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go. Okay, double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go na, sabi ni General. General Torre namin yan. Lapit na. Napakakinig. General sabi. Ayaw ng hospital. Hindi Ayaw ng na. hospital. Ba't walang magawa Ayaw ng hospital. Ang ganda na sa inyo. Huwag niyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga van para makita Ganda na. para makita ng camera. Ba't walang nagawa I-clear natin ito para makita ng camera. Yan talaga grabe, no? Sara, hindi ka naawa dyan. Mami ka na kasi. Mami ka na dyan, Sara.
Kathleen. We're going to bring it to the I want to read it. Where is it? Considering that as requested, attorneys Roger Lopez has been examined by the physicians and cleared to the medical center in Quezon City. You are directed to transfer Attorney Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Sino kasama ko doon? Ma'am, si VP, and anybody of your choice. May text tayo galing kay SILG Rimulya. Ma'am, ang sabi ni SILG Rimulya, yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. Hindi ma'am, tapos na yun. Totoo. Sa totoo lang, Rimulya, sila Alice Go nga, na-correctional yata yan, pati si Cassandra Leong, di ba? Ano to, VIP ba yan? Di ba? Kung si Sara Duterte hindi nanggulo sa Congress, hindi mangyayari to. Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please accord all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be accorded full visitation rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies on visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SILG, John B. Kimun. Ma'am, assurance yun. I don't believe in your assurance anymore. That's what they told me in the house. And look where it brought me. Dito, maraming witness. Dito naman mo sasakay ka naman mo sa sasakyan ni Pumayag VP. sila sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po Pumayag kayo. sila sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni VP. Kasama niyo po si VP sa sasakyan. She will be transporting you to Veterans Memorial Center. Pumayag sila. Hindi ka naman Puro iiwanan kayo ni kayabangan, VP, ma'am. puro kayo kaartehan. Ayan tuloy. Yes, sir. Promise. Of course, sir. Andiyan naman si VP. They are just in one car. Okay, ma'am? Promise ang nalalaman. Nakakala ng mayabang. Kaya po kayo kaya nyo. Wala, hindi naman pala makapangatwan ng tulay ka. Kasama lang din pala ni General Torre. Ay, Dito kami sa likod mo, ma. Huwag kang magalala. Muna ako ha. Next. Napaka-ate. Alam nyo, sa totoo lang, kung yan, mag-amo lang talaga yan, hindi ganyan. Diba? Kung mag-amo lang yan, hindi ganyan ang yakapan yan. Ay, nako. Kaya tama siguro yung sinabi ni Montulfo na magjowa daw yan, dalawang yan. Kasi ba't magyayakap ng ganyan yung mag-amo? Ikaw ba, yayakapin mo, amo mo ng ganyan? Arte na, oh. Wala na. Lagi na lang naka-winter yan. Rama-rama sa hapon to para teleserye. Nawala ng kita yung ano, Hello Love Again. Naob si Alden at si Catherine. Ay, nako.
Oh, iba ang closeness nila, may something. Nako, oo nga parang PJ. Buti nga sa'yo ang yabang mo kasi, Sara, kaya ikaw nagpahama kay Lopez. Yun nga po. Oh, Ate Gemma, proud na proud mga DD shit sa drama ni Torny at Puset. Ay, goodbye, see, never again. Gumagawa ba ng movie, Ate Mabelo? Sumasakit naman brain ko sa kadramahan nila. Yan ang ano nila eh. Yan ang drama-rama sa hapon. Sus Mariosep. Walang ligo. Gihapon. Ewan ko lang, ba't natin ni Sara Duterte yun? Ano? Walang ligo, walang bihis-bihis. Para kay Zulaika Lopez yan ha. Yung ginagawa niya, hindi para sa ibang, hindi para sa kanyang immediate family. Pinagbigyan si Sara ng Kongreso na dumalaw kaso hindi na umuwi at nag-stay sa room ni Pulong. Hindi tumupad sa rules na sinabi sa kanya ng security kaya tuloy napilitang ilipat sa correctional. Tama. Kailangan i-disbar si Zulaika dahil labag sa pagiging abogado at pagkadignidad ng pagiging babae. Ayan. Okay, Kuya Jerome. O, dapat i-disbar si Zulaika at ibalik sa pagkaabogado ni Secretary Larry Gadon kahit palamura din yun. O, Bossing PJ, alam mo na susunod, people power, 50 na sila. Yes, padami po ng padami. 52 na po ang nandun ngayon sa People Power Monument. Lori Capili, ay nako, hindi magwawagi ang kasamahan niya. Lagi ang kabutihan na nagwawagi. Chodolfo Velasco, si General Torre lang pala ang katapat nila. Kung makaatungal si Lopez, parang kinakatay. Tama lang yan, ang yayabang nila. O, Best Actress, Lopez at Sara the Queen. O, meron siyang sariling rules, di ba? Parang PJ. Ate Gemma, nakakahawa talaga ang reaction mo, Boss Mac, sa walang ligo. Hindi, di ba? Ganun naman talaga. Alam nyo, ito, wala akong ano sa mga kababaihan. Pero alam natin, ang mga kababaihan, kapag hindi yan naliligo, pumapanghe. Di ba? Doon lang tayo sa totoo. Si paring PJ, alam yan. Ay, nako. J8, dapat disbarment case versus Zulaika Lopez. St. Luke's daw, medical center, pag-aari ng mga Lutherans yan at private hospital. Bawal daw sa St. Luke's kasi ang BMMC o Veterans Public Hospital na yan ay gobyerno ang sagot sa pagamutan. Wala ka nang magagawa, Zulaika. Mga baliw na gaya ni Sara maniniwala sa drama niya, mga Pilipino, sawa na sa mga Duterte. Lalong magsasawa ngayon. May statement ang AFP, Boss Mac. Saan po? Ayan. May bagong love team, si Sara at Zulaika. Ang galing, nakakamanga. Ay, naku po. Hindi ko po alam kung may statement ang AFP. Ano ba yon? Tignan natin. Ay, hindi. Meron pa pala. Ito pa pala. Meron pala akong ipapakita pa galing kay, kay Montulpo. Eto, meron pong post si Montulpo na ayan. Ito po yung post pa ni Montulpo. Kung wala sanang involved na pera ng taong bayan at di sila public officials, ay wala tayong pakialam sa relasyon ni na BP Sara at Zulaika Lopez na kanyang chief of staff sa Office of the Vice President. Kung hindi sana sila public officials, ay walang pakialam ang taong bayan kung nagpopompyangan sila. We live in a permissive world where a man marries another man and a woman makes love to another woman. Pero ang pinag-uusapan natin ay kung saan o paano ginastos ang confidential and intelligence fund na inihabilin kay Sara ng taong bayan bilang Vice President at noon ay Education Secretary. The dramatic scene at St. Luke's detracts from the core issue. Where did the CIF go and how was it spent? Sara and Lopez are government officials. By the very nature of their positions, they are like fish in an aquarium. Their every move is subject to public scrutiny.
Maliwanag na yan, di ba? Ay, naku talaga. Wala tayong pakialam kung nagpopompyangan naman talaga sila eh. Di ba? Ang ipaliwanag nila, saan nila ginagastos ang pera ng taong bayan. O, walang problema ang same-sex problema, may asawa yung Sarah mo na yan kung totoong magjowa talaga yan. Formula nga, sobrang nakakasuka. O, Nay Felicidad, itsura ni Sarah sa kwarto kanina habang kinakausap ng security ng Congress, parang tinadlan ba ng apartment na hindi nagbabayad ng renta at pinapalayas. Tapos mapanghi pa. Ay, nako. Ano ba talaga ang drama ni Sarah? Iniingatan or binabantayan para di mag-confess, Ate Mabel? Parehas. O, Kuya Jerome, nga pala Sir Mac, gawa ko ng kwento na parang Lopez and Sarah ang love story sa Wattpad. Ay, sige, gawin mo yan. O, JA, tsaka may statement ang Malacanang Boss Mac. Yes, may statement nga po. O, andyan, papakita natin mamaya. Nay Felicidad, yun nga eh, wala tayong pakialam sa kanila. Kaso, yung ikaw pa ang galit habang tinatanong ka kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan, tapos isasagot mo, PI. Baby Ruth, hello po. Tuwan-tuwa si Nay Lorena. Jowa kaya ni Sarah si Atty. Lopez, bakit ganyan na lang niya babyhin? O yun nga po, parang baby niya. Ngayon, ito po ang sabi ng Malacanang. Statement from the Presidential Communications Office. Acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President if an alleged plot against her succeeds, the Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously. More so, that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. Sabi nga ni Sarah, walang joke, no joke na yan. Saka isa pa ito yung statement na yun ni Sarah, pwedeng gamitin yun ng kalaban ni PBBM. Paano? Merong may galit kay PBBM, gugurgurin nila ngayon itong si Sarah. Pag nagurgur nila si Sarah, magagalit ngayon yung assassin. Gagawin yung inutos ni Sarah dito sa tao na ito. Tapos ang gagantihan, ang gugurgurin sila PBBM, Epel Lisa at si House Speaker Martin Romualdez. Kaya napakadelikado po ng mga salita ng mga Duterte. Kita nyo yung tokhang nila? Ano nangyari? Napakaraming nadamay, ang daming nagbuwis ng buhay sa tokhang. Ngayon, ito na naman si Sarah. Gumawa na naman ng napaka-irresponsible na pahayag. Diba? Kaya kaya alam niyo po sa totoo lang, dapat sa 2028 mawala po sa ngayong 2025 umpisahan na natin, mawala na sa mapa ng politika ang mga Duterte. Malimitahan na ang mananalong kakampi ng mga Duterte. Mabawasan na. Kasi pag po 2028 at marami pa rin pong kalyado si Digong, kawawa po ang ating mga kababayan. Kawawa tayong mga Pilipino sa ginagawa ng mga ganitong tao. Kawawa po tayo sa katulad ni Sara Duterte na walang ibang inisip kundi puro pansariling kapakanan lamang. Wala siyang paki sa atin. Wala siyang pakialam sa atin eh. Ito nga pala yung nasa thumbnail ko. Nakita ko to post ni Takeru Miyamoto. Tapos nakita ko tong video ni Sara Duterte at ni Zulaika Lopez na grabe ang yakapan, grabe ang hagulgol. Hindi po to normal sa mag-amo. Hindi po to normal. Diba? Parang sanay na sanay gumurgor, yun na nga eh. Pag ginurgor si Sara, either kalaban niya o ni PBBM, tapos kay PBBM ibibintang, salo talaga mga Duterte. Naylor Lorena, yan ang drama nila para kumuha ng simpatya sa taong bayan. Yes po, para lumabas na sa EDSA daw ang mga Pilipino. Baby Ruth, natawa ko kay Sara Ulo. Kanina, parang baliw na nakakulong sa bakal na bintana kasi nananakit. Ang problema pa, binantahan pa ni Sara si PBBM. Pagbabanta na yan, pagmumurahin ko yung Sara Mau na yan. Ate Mabel,
Tama, paano nga kung yung mga galit sa Duterte, gurgurin si Sara? Di yari na, di ba? Kaya nga dapat talaga bantayan si PBBM. Kasi national threat na po itong pinag-uusapan dito, Ate Gemma Delan Kilitoy, tuwan-tuwa. J8, yan, pareha silang abogada pero may grounds yan sa disbarment case. Tama, J8. May nabasa akong ganyan. Na Ninita Umali, Duterte, mawawala na sa politika, isama ang mga Alipores at Makatay na wag nang iboto. Lalo na si, si Amy Marcos, wag iboto yan. Pati yung mga tropa pips ni Digong, lahat. Wag na iboto yan. So, paano po? Ako'y magpapaalam na po sa inyo. Ingat po kayong lahat. O, sabi ni Hacker, ingat-ingat ka, boss, baka paglamayan ka. Natatakot ako! Natatakot ako sa seguridad ko! 2019 pa yan sinasabi sa akin, ang tagal naman. Tomboy nga siguro kasi na-take niya mag-overnight, walang ligo at palit ng underwear. Yaks! Yun nga. O Yakir, ang tagal naman yan. Puntahan nyo na ako dito sa bahay.